Ikaw Pilipino, Kapampangan ka, taga Pampanga ka, mayor ka, hindi ka pwedeng pumasok? Anong klaseng tao sila, di ba? Pag-ari na ba nila Porac, Jing? Mga kabayan, sa wakas binasag na ang katahimikan sa isyu at kontrobersyal na puguhab dyan po sa Porac, Pampanga. Ito ay matapos gisahin ng sangguniang panlalawigan ng Pampanga ang mayor nito na si Jing Capil. Ayon sa Vice Governor ng Porac, Pampanga na si Lilia Pineda, malaki ang pananagutan ni Mayor Jing Capil dahil sa pananahimik nito at kapabayaan sa kanyang lungsod kung bakit tila bulag ang kanyang mga mata sa higante at multi-bilyong piso na investments sa mahigit 10 ektaryang lupain na nasasakupan ng Porac, Pampanga, at ito nga ay ang kumpanyang Lucky South 99. Ayon kay Vice Governor Lilia Pineda, imposibleng walang alam itong si Mayor Jing Capil sa mga nangyayaring kababalaghan at iligal na operasyon ng Pogo sa kanyang nasasakupan. Katwiran ni Mayor Capil, hindi daw sila pinapapasok sa compound ng Pogo Hub para magsagawa ng inspeksyon. Kaya lalong uminit ang ulo ni Pineda at sinabing walang karapatan ang sinumang negosyante na pagbawalan ang mayor na mag-inspeksyon sa mga negosyo at mga establishment para mamonitor kung ito ay may mga kahinahinalang nangyayari sa loob ng kumpanya. Wala silang karapatan na bawalan kang pumasok sa loob. Bakit? Sino ba sila? Naglilis lang sila eh. Kaya ngayon tayo napupuruhan. Tayo nagkakaproblema. Sana nagsumbong ka. Sana pinaalam mo sa amin para nagsumbong tayo sa harap. Even the PAOK, they need a search warrant to enter the premises na. Kaya kami talaga wala po kaming power. Lumalabas din sa investigasyon na sa kabila ng napakalaking kumpanya ng Lucky South 99 ay kumukolekta lamang ito ng 4,000 pesos na amilyar at 10,000 pisong business permit kada taon. Bagay na napakalayo nito sa inaasahan na aabot ng daan-daang libong piso dapat ang binabayaran ng higanting kumpanyang ito kada taon. Anong nakolekta mo? Jing, 4,000 at saka yung 10,000 na milyar? Yun lang ang pakinabang ng Porac? Ngayon, binibida tayo? Nakalaglag tayo? Hindi nyo pwedeng hindi pag-usapan ng EPI mo yan. Kasi big investor, foreigner pa. Tumunog na yung bamban, na ganito-ganito yun. Bakit 1 month na yung nakaraan, hindi kayo pa naging alert dun sa mga negosyo na apply sa inyo doon? Before the operation of PAOK, nagkaroon ka kami ng joint inspection team, kaya kaso hindi kami pinapasok. Samantala, hindi naman kinagat ni Vice Governor Lilia Pineda ang paliwanag ni Mayor Jing Capil kung bakit hindi niya pinirmahan ang business permit ng Lucky South 99 noong taong 2024. Opo, 2023 pero 2024 Anong reason mo? Bakit hindi mo pinirma ng 2024? nasa negative list ng Bureau of Fire. Bureau pa lang, Jay. Mas higit pa kaysa sa reason mo. Yung Bureau of Fire, nag-inspection siya, bakit hindi niya tiningnan ito? Bureau of Fire? Pumasok ba siya? Yun lang ba yung violation? Dapat, pag pumapasok ang ganon, meron kang inala sa business permit, kaya hindi mo binibigay. Dapat magsama yung licensing officer, magsama ang planning officer, magsama yung Bureau of Fire, magsama yung sanidad mo, magsama yung menro mo, isa kayong grupo. Lalo na confidential ito sa inala ninyo. Dapat ganon, Jing. Malabo yung meron silang violation doon sa problema doon sa fire. Hindi yun. Napakaliit na reason doon, Jing. Dapat inanap mo yon. Ang reason mo, kaya hindi mo siya binigyan ng business permit kasi naghihinala ka, labas-pasok, madaming tao, maraming building. Isipin mo na may illegal sa loob. Yun ang reason mo. Hindi yung problema dun sa fire protection nila. Hindi yun. Hindi mo nakita yung problema na illegal na marami sa loob. Dapat yan, nilusob nyo, ni-raid nyo. Sinabi pa ni Vice Governor Pineda na bakit tila natatakot at may pinagtatakpan itong si Mayor Capil para lusubin at imbestigahan ang kadudadudang kumpanya sa kanya nasasakupan gayong siya lang bilang mayor ang may karapatan na gawin ito. Even the PAOK, they need a search warrant to enter the premises na. Kaya kami talaga wala po kaming power. Jing, to enter. Jing,
Huwag mo sabihin, ang pinag-usapan natin dito is the business license pa lang. Wala pa yung PAOK. Wala pa yung PAOK. Ang LGU, karapatan niya, lahat ng pumasok na investor sa kanya, na karapatan niya, na tingnan, ultimo malit na building, ultimo isang pako, kung ilan yung building, anong pagkagawa, ano lahat yan. Pero Jing, ang nangyari, wala kayong ganon sa munisipyo ninyo. Matagal nang nag-illegal yan. Matagal na silang nag-iligay dun sa loob na yan. 2024, saka pa lang. Tapos ang reason mo, kaya pala hindi mo binigyan ng business license, kasi may reklamo yung Bureau of Fire. Asan yung Bureau of Fire? Bakit siya nakapasok? Hindi niya nakita yung mga legal sa loob? Yung Bureau of Fire mo? Yun lang ang nireklamo sa'yo, kaya ayaw mo siyang bigyan ng business permit because of yung mga permit niya sa fire, yun lang. Pumasok ang fire department mo, ba't hindi niya nakita yung mga illegal sa loob? Lumalabas din sa investigasyon na napakabilis magbigay ng permit ng munisipyo ni Mayor Capil sa kumpanyang Lucky South 99 dahil sa loob lang ng isang araw ay naibibigay agad nila ito, kung saan ay ang normal na paglalakad ng mga papeles at lisensya ng isang normal na kumpanya, maliit man o malaki, ay umaabot ng 2 linggo. Kaya kaduda-duda di umano na may nangyayaring lagayan at takipan sa pagitan ni Mayor Capil at ang pamunuan ng mga sindikatong Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Hindi man siya membro ng korporasyon eh. Di ba? She's not even authorized to represent the corporation kapag hindi siya nag-submit. And yet you approve it on the same day. Eh kahit sino maghihinala sa inyo, partner? Hindi tayo pinanganak kahapon pa. Diba? In one day, mag-a-apply sa inyo. In one day, aprobahan ninyo. Diba? Kinuko, para rin tayo asang mamasang balat, kendi hanapin. Diba? May kakaintindi mo, Ken. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba sa mga pahayag ni Mayor Jing Capil na wala siyang alam sa mga nangyayaring kababalaghan sa Pogo at hindi siya makapasok sa naturang compound dahil wala siyang power dito? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Habang ginagalugad ang 10 ektaryang Porac Pogo Hub ngayong araw, nagisa sa pagdinig ng sangguniang panlalawigan ng Pampanga si Porac Mayor Jing Capil. Ayon kay Pampanga Vice Governor Lilia Pineda, may malaking kapabayaan ang Porac LGU. Bakit daw hindi natugunan ng LGU ang ilegal na operasyon ng Pogo? Ayon naman kay Mayor Capil, walang abiso ang lokal na pulis sa mga aligasyon ng torture, human trafficking at iba pang krimen sa Pogo compound. Hindi nyo pwedeng hindi pag-usapan ng EPI mo yan kasi big investor, foreigner pa. Tumunog na yung bamban na ganito yun. Bakit 1 month na yung nakaraan, hindi kayo pa naging alert dun sa mga negosyo na in-apply sa inyo doon? Before the operation of PAOK, nagkaroon kami ng joint inspection team kaya kaso hindi kami pinapasok. 2019, binigyan ng mayor's permit ang pasilidad kaya naipatayo. Yan ay kahit hindi ito aprobado ng PAGCOR ayon sa PAOK. Nadiskubre rin sa pagdinig na inabot lang ng 1 araw ang proseso sa business permit ng Pogo Hub na madalas inaabot ng hanggang 2 linggo. Ngayong 2024, walang inisyong mayor's permit sa Pogo Hub dahil nasa negative list ito ng Bureau of Fire Protection. Sinubukan daw inspeksyonin ng Porac LGU ang pasilidad noong May 3 bago pa i-raid ng PAOK pero hindi sila nakapasok. Wala silang karapatan na bawalan kang pumasok sa loob. Bakit? Sino ba sila? Naglilis lang sila eh. Kaya ngayon tayo napupuruhan. Tayo nagkakaproblema. Sana nagsumbong ka. Sana pinaalam mo sa amin para nagsumbong tayo sa higher-up. Even the PAOK, they need a search warrant to enter the premises na. Kaya kami talaga wala po kami power. Nabisto rin sa pagdinig, nakakarampot lang ang nakokolekta ng Porac LGU sa Pogo.
Anong nakolekta mo? Gig, 4,000 at saka yung 10,000 namin yan? Yun lang ang pakinabang ng PORA? Ngayon, binibida tayo? Nakalaglag tayo? Nauna nang pinabulaanan ni Mayor Kapil na may kinalaman siya sa Pogo. Giit din niya PAGCOR at hindi LGU ang may responsibilidad sa Pogo. Hindi po ang mayor, kundi ang PAGCOR ang may regulatory powers sa mga POGO. Ang PAGCOR po ang may visitation powers na nakakapaglabas-masok sa loob ng premise ng mga POGO. Kung naidulog po sa akin na may nangyayaring ganito, ako mismo ang magre-request ng search warrant para pasugin ito. Ibig ko lang sabihin, bakit nakapatent ito? Hindi na ba nagbago itong negosyo na to? Hindi na ba sila nag-improve? Wala na ba silang kinita? Kasi it depends sa negosyo kung kumikita, kung malaki. Pataas ang business permit mo. Anyway, ganun na nangyari. Up to December 2023, 2024, 10,000 a year ang kanilang business license na nirelease mo. Meron kang nirelease na business license ngayon 2024 o hindi ka nag-release ng business permit? Sa mayor's office po yung releasing ng business permit. Hindi, sa treasurer kayo, magkasama kayo ng treasurer sa license ng business permit. Hindi si mayor, ikaw ang pumipirma. Pirmahan mo, rin-recommend mo kay mayor, si mayor ang magpipirma, final. Pinirman mo, Jing, 2023, 2024, ang business license, pinirman mo. Opo, 2023 pero 2024 Anong reason mo? Bakit hindi mo pinirma ng 2024? nasa negative list ng Bureau of Fire. Bureau pa lang, Jing. Mas higit pa kaysa sa reason mo. Yung Bureau of Fire, nag-inspection siya, bakit hindi niya tiningnan ito? Bureau of Fire? Pumasok ba siya? Yun lang ba yung violation? Dapat, pag pumapasok ang ganon, meron kang hinala sa business permit, kaya hindi mo binibigay. Dapat magsama yung licensing officer, magsama ang planning officer, magsama yung Bureau of Fire, magsama yung sanidad mo, magsama yung menro mo, isa kayong grupo, lalo na confidential ito sa hinala ninyo. Dapat ganon, Jim. Malabo yung meron silang violation doon sa problema doon sa fire. Hindi yun. Napakaliit na reason doon, Jing. Dapat, tinanap mo yon. Ang reason mo, kaya hindi mo siya binigyan ng business permit kasi naghihinala ka, labas-pasok, madaming tao, maraming building. Isipin mo na may illegal sa loob. Yun ang reason mo. Hindi yung problema dun sa fire protection nila. Hindi yun. Hindi mo nakita yung problema na illegal na marami sa loob. Dapat yan, nilusob nyo, ni-raid nyo. That's why we contact a joint inspection team kaso po na hindi kami pinapasok. Yun na nga yung problema ngayon eh. Sila lang ang investor, sila pa yung nananakot sa atin. Bakit hindi ka nagreklamo sa higher authority? Bakit sumalta lang sila sa bayan mo? Ayaw kang papasukin? Nasa batas na kailangan inspeksyonin lahat, either private property kung may hinala ka ng may illegal. Wala silang karapatan na bawalan kang pumasok sa loob. Bakit? Sino ba sila? Binili na ba nila yung Pampanga? Binili ba nila ang PORA? Sa kanila ba lahat yan? Naglilis lang sila eh. Investor lang sila eh. Bakit mo pinabayaan hindi ka papasukin? Kaya ngayon tayo napupuruan. Tayo nagkakaproblema. Never kayong matakot sa mga investor. Never kayong katakutan sila. Bakit? Sumanta lang sila dito eh. Tapos tayo matatakot? Sana nagsumbong ka? Sana pinaalam mo sa amin para nagsumbong tayo sa higher up? Hindi na nagtagal yan. Opo. Even the PAOK, they need a search warrant to enter the premises na. Kaya kami talaga wala po kaming power to enter. Jing, huwag mo sabihin, ang pinag-usapan natin dito is the business license pa lang. Wala pa yung PAOK. Wala pa yung PAOK. Ang LGU, karapatan niya, lahat ng pumasok na investor sa kanya, na karapatan niya, na tingnan, ultimo malit na building, ultimo isang pako, kung ilan yung building, anong pagkagawa, ano lahat yan. Pero Jing, ang nangyari, wala kayong ganon sa munisipyo ninyo. Matagal nang nag-illegal yan. Matagal na silang nag-iligay dun sa loob na yan.
2024, saka pa lang. Tapos ang reason mo, kaya pala hindi mo binigyan ng business license, kasi may reklamo yung Bureau of Fire. Asan yung Bureau of Fire? Hindi niya, bakit siya nakapasok? Hindi niya nakita yung mga legal sa loob? Yung Bureau of Fire mo? Yun lang ang nireklamo sa'yo, kaya ayaw mo siyang bigyan ng business permit because of the, yung mga permit niya sa fire, yun lang. Pumasok ang fire department mo, ba't hindi niya nakita yung mga illegal sa loob? Nakapag-conduct ba ng inspection ng Bureau of Bakit Fire? nalaman na ito yung problema? Pero pakitawag sa susunod yung Bureau of Fire Protection, yung King, representative. bakit yung Bureau of Fire mo nakapasok sa loob? Ay, baka hindi mo nga nakapasok din eh. Hindi rin nakapasok na. Bakit kasi dinadahilan mo ngayon sa presscon mo? Kasi yung fire protection ang problema, kaya hindi mo sila binigyan ng business license. Di nagsisinungaling din siya rin hindi siya nakapasok. Actually, nasa negative list po nila, kaya yun po yung naging basis namin for kasama po sa requirements po kasi yun. Isa lang yun sa requirements, maliit lang yun. Kailangan lang na ng fire extinguisher yun, no? Dahil wala nga occupancy permit. Kaya ngayon pwede nga yun eh. Parehas po yung record po natin sa province at sa assessor. Hindi ka nagreklamo, ba't hindi mo tiningnan? Nasilip mo naman yung development para ng BDC yun. Opo, Nay. Kaya dahil nga po sa developing yung PORAC at siguro nakita ito ng governor din natin at si Mayor Jing, kaya nag-conduct po tayo ng tax mapping para may deklara po natin itong mga undeclared real properties. Naka-convert ba yan? Sorry po, Nay. Naka-convert ba o agricultural pa rin? Sa ngayon po, Nay, kaya 4,110 ang amilyar niya dahil naka-agricultural at residential po siya. Jim, ba't mo naman pinabayaan yun? Nay, the problem po siguro, nung pag-upo ko, wala pa talagang tax mapping ang PORAC. Pero noong 2019, pagkaupo ko, nagkaroon na ako ng directives na kailangan tayong mag-tax mapping. Jim, This sorry prevents me 2020 huwag po. mong sasabihin yan. Hindi reason yan. Huwag mo sinasabing wala ka pagkadastrial ang PORAC. Hindi yun, hindi reason yun. As long as ang Ayala, ang laki ng binabayaran sa'yo, amilyar, business permit, ang laki-laki ng Ayala. Pero wala ka pang kadastrial. No, ang sinasabi mo, wala pa yung ng plano ng PORAC mo, di ba? Pero nagawa mo yun. Ibig kong sabihin, hindi natin pwedeng idahilan yun na wala pang kadastrial yung PORAC. Hindi eh. Nandyan na yan eh. Nandyan na yan, Jing. 2019. Pero nakapatente pa rin kayo sa 4,000 na amilyar. Isang taon. Hindi dahilan yun. Ayun, nagpusigil ka nga. Nagtrabaho ka ng 2019. Pero nagbago ba? Hindi. 4,000 pa rin ang amilyar mo. Actually, tinatapos nga ho namin yung tax mapping namin. 2019 talaga pong pinus ko na masimulan. 2020 dahil ho sa pandemic na stop. After the pandemic, inumpisa naman namin. Huwag mo nantayin yung tax mapping ng province. Bakit? Nakita mo, numulobo yung mga building, 6 na po na matataas na building. Kailangan mo pang matapos yung tax mapping bago nyo itaas yung amilyar? Hindi. Ibig mo sabihin, common sense na lang, Mayor. Lumulobo to, parang isa ng city, ang lawo. Pagkatapos, antayin mo pa yung tax mapping ng probinsya para itaas mo yung amilyar nila? Hindi. Kailangan automatic, mag-desisyon ka na. Oy, magbayad ka ng 1,000 amilyar mo. Kasi sobra na yung development mo dito. Hindi mo na kailangan yung tax mapping. Mayor, ang tax mapping, yung mga palayan na dating residential, yung mga establishmento na dating agricultural, naging commercial. Pero ito, 1,000 square meter. At nakikita mo, lumulobo. Pagkatapos, papayag kayo ng 4,000 lang, ay di lang amilyar nyo, pinirwisyo na tayo. Pinirwisyo na tayo. Tapos anong napala? 10,000 ang license niya, business license. Tapos 4,000 yung kanyang amilyar. Anong napala natin? Lumadlad ang PORAC Pampanga. Diyan sa illegal na pogo na yan. Anong napala nyo? Anong nakolekta mo? Jing, 4,000 at saka yung 10,000 na amilyar? Yun lang ang pakinabang ng PORAC? Ngayon, binibida tayo? Nakaladlad tayo? Ang nagbabayad po ang Whirlwind, Nay, based on the records na binasa ko kanina. For the record, yung binayad ng Whirlwind, hindi. Pinadisyo ba kami ng kopya niyan? Mayor Jing, kailan ka huling pumasok doon sa compound na yun?
Kailan ang huli mong dalaw doon? Actually, years na po, Nay. Ilang taon na? 3 years po siguro. Nung una, siyempre nagko-construct pa lang sila na Nag-ano Hindi ba kayo mo- dyan? hindi ka Nagkasama ka ba sa ribbon cutting hindi dyan? naman po, hindi kami na-invite. Baka sumama kayo sa So, 3 ribbon years cutting. ka nang hindi pumapasok doon sa loob. Mga more or less po. Wala bang, Buti investor sila inaprobahan ng licensing officer yung negosyo na yung investor na yan, dapat maging business friendly tayo, di ba? Dapat inimbita ka sa groundbreaking, binara ka sa groundbreaking, doon sa pagbubukas, dapat ang LGU, naka-invite yan. Ibig mo sabihin, sa groundbreaking ng mga building, sa blessing, sa pag-open, wala siyang pakialam sa LGU, hindi kanya inimbita. Ang laking negosyo niya. Diyos ko, parang ayalan na yun yung investment nila, ang laki-laki. Hindi ka nila in-inform. Hindi yung umpisa pa lang, wala na silang respeto. Walang nangyaring ganun. Actually, wala pong invitation on the groundbreaking. Hindi mo nakita kung sino yung may-ari, investor siyang malaki, hindi mo siya nakilala o kilala mo? Kilala mo yung may-ari? Yung representative lang po. Representative, yung utusan lang. Hindi yung mismo may-ari. Hindi po. Secretary or ano niya? Kung nga rin yan, yung Pilipino na yan na Ako na eh. representative ng may-ari. So, ni minsan, hindi mo nakita kung sino yung member ng mga korporasyon. Hindi mo na-meet yung may-ari. Wala. Hindi man, Nay. Hindi mo nakausap. Hindi, Nay. Lumabag na sila doon kung hindi alam ng PAGCOR na may POGO silang binigay. Hindi totoong binigay sila ng PAGCOR ng line sa violation sino na tong, naman yun. sino tong si Cassandra South from The corporation Pora? o from PAGCOR. Di ba, nagwawalang bahala tayo that this does not constitute due diligence. Alam niyo naman, sa anuman pagganap natin ng mga tungkulin natin, sinasabi ng batas na may halong pag-iingat dati parati. No, pag-iingat. No? Hindi pwede, kaya tinatanong ko, ito lang bang sinabmit? Wala man lang kayong na-request na resolution of authority from the corporation na ino-authorize ko na mag-apply. Kasi pag di naman ako yan, di ba? Hindi man siya membro ng korporasyon eh. Di ba? She's not even authorized to represent the corporation kapag hindi siya nag-submit. And yet you approve it on the same day. Eh kasi sino maghihinala sa inyo, partner? Hindi tayo pinanganak kahapon pa. Di ba? In one day mag-a-apply sa inyo. In one day aprobahan ninyo. Di ba? Ko, para pareho tayo asang mamasang balat candy hanapin. Di ba? May kakaintindi mo, Ken. June, nandito si on record, nandito si Rene Romero sa Panchang, yung sa Pampanga Business, no, Association natin. Siya mismo, sinasabi niya na hindi niya, kasi lahat ng investor, mapa-Chinese ka, mapa-Koreano ka, mapa-lahat ka, basta tumuntong ka sa province of Pampanga, dapat, at may policy kayo, dapat i-register sa Pancham, di ba, Rene? Tapos sinabi mo sa akin kanina, sa likod, hindi mo alam yan. Ilang years na yan, pero never silang nag-register sa inyo, di ba? Wala. Di mo rin alam. Opo, Nay. Normally po, pag may malaking investor na pupunta dito sa Pampanga, bubisita sila sa Chamber of Commerce Office. Pampanga Chamber, Kung hindi man po, nag-meet kami somewhere para magkakilala kami. Ito po, nalaman na lang namin nung lumabas yung balita na meron palang malaking pogo dito sa Pampanga. Kainit-initan po ng Pora. Kainit-initan po ng Bambanon. No? Yun po ang minomonitor namin. Ngayon, ayun po, nabigla na lang po kami. No? Tapos po, naririnig namin yung ibang mga balita, kagaya ng local government unit ng Pora, dahil nga po, wala palang business permit. Hindi, meron. 10,000 a year. Po, hindi kami naka-syudad. Binabantayan po yon. Hindi kami po makapag-operate. Kasi kayo Pampanga Chamber. Hindi yung dapat tutulungan niyo yung LGU sa mga investor natin. Kasi kayo nga yung sa
sa business sector, di ba? Opo, kanina po nabanggit ko rin na itong POGO rito sa Fora, wala po kaming nakuhang benepisyo dyan, no? Na taga Pampanga na kumita dyan o nakapagnegosyo dyan. Wala, Nay. Mayor Jing, kausap ko si Kapitan. Andi ba si Kapitan ng Santa Cruz Fora? Wala, no? Si Kap? Nagkausap kami kasi siya yung witness doon sa ginagawa ng PAO na buksan lahat yung 40 building. Siya kasi ang witness para kung ano yung nakita doon, pipirma siya. Lahat ng building pero hindi pa sila tapos sa kadami ng mga building. Sabi ko, Kap, ano ba yung alam mo tungkol dito? Nay, ang barangay namin, saradong matas na bakod, may barbwire pa, wala mga access sa barangay Santa Cruz. Mataas ang bakod, may barbwire pa, wala siyang access ni Barangay Roads going sa Santa Cruz Fora. Pero ginagamit nila sa news nila Santa Cruz Fora. Pero wala naman siyang access. Wala, parang na-isolate yung Barangay Santa Cruz. Pero, yun lagi ang sinasabi. Sabi ko, Kap, ano bang alam mo dito? Dahil wala akong kaalam-alam, pati ang loob. Hindi ko nakikita. Bisa nagpunta kami, nagulat na lang ako nang tinawag ako ng PAO para mag-witness. Unang gate, may unang siyang gate. Pangalawang gate, meron na namang gate. Meron na namang pangatlo. Tapos may CCTV camera pa. Tapos may mga German Shepherd pa sila. Anong klaseng negosyo yun? Ba't ka magkakaroon ng German Shepherd sa loob? Bakit maraming dugo-dugo sa mga kwarto? Bakit marami kang panghesing? Bakit marami kang pampano? Bakit marami kang... Kumbaga, nagulat niya daw si Kapitan. New elect siya, bago siyang elect. Si Kapitan bagong elect, di ba, Jing? Pero yung dati daw, wala daw iniwan na record. Wala daw zero as in record. Di alam nga kung may barangay permit eh. Wala. Yung dinisregard ang munisipyo, lalo na siguro walang barangay record. Kasi hindi nila rin ni-recognize. Hindi nila nire-recognize ang mga nanunungkulan. Bakit ganon? Dapat hindi sila ganon. Yung respect sa mga nanunungkulan, di ba? Pero akala mo sino sila? Akala mo kung sino sila? Ikaw Pilipino, Kapampangan ka, taga Pampanga ka, mayor ka, hindi ka pwedeng pumasok? Anong klaseng tao sila, di ba? Pag-ari na ba nila Porac, Jing? Ha? Binigay mo na ba yung Porac sa kanila? Di po. Bakit parang sila yung mayor? Bakit sila yung boss? Bakit sila lahat yung may nasusunod? Board member, Jun, patawag mo dito, either yung anak ni Perto Cruz, si Perto Cruz, magpaliwanag sila dito sa nangyari na to. Yung hindi nila pagrespeto sa LGU, sila ang may-ari ng lupain nito, nakikita nila lahat kung anong activities ng negosyo na to, dapat sinabihin yung mga investor niya kasi sa kanya lupa yan. Dapat pinakilala niya sa mayor, sa LGU, sa mga mamamayan, sa kapitan, ito may investor ako, ito yung negosyo nila, ito. Hindi yung mismong mayor, mismo yung mga tao na nanunungkulan, walang makapasok dun sa lugar niya, sa compound niya. Naka-isolate yung lupain niya. So, kailangan patawag siya, mag-explica siya, bakit nangyari to, bakit hindi sinasabi ni Mayor Kapil, zero siya, wala siyang alam. At wala siyang alam na nag-operate ang POGO doon kasi hindi sila makapasok. Wala bang ibang daanan niya maliban doon sa entrance sa Angeles City? Yun lang ang entrance. Yun lang. Yung bang bakod niya, nag-apply sila ng fencing permit, engineer? Kasi may fencing permit yan supposedly. During that time po, nakabakod na before I assume office po. Ano? Nakabakod na po. Anong nag-apply sila ng building permit, nakabakod na? Nung pa po nga, nakabakod na. Pero Glenn, walang access sa barangay sa Santa Cruz. Wala po na yung Nagkasang nakaperimeter. bakod, tapos may barbwire pa. Parang ang garrison eh. Parang siyang kampo. Parang siyang camp. Really, parang siya yung puntahan ng Aguinaldo. Parang ganun. Ayun siya talaga. Parang, ano ba to? Kasi nagtataka lang ako, doon sa application nila sa building permit ninyo, ay sa business permit, ang nakalagay na empleyado, 2, 4, 7. Dapat naginala na kayo doon, Vice. Dapat nagiging ka na doon eh. Kasi saan ka nakakita ng ang laki ng negosyo nila, 2, 7 yung nakalagay na empleyado nila. And you cannot, sabi nga ni nanay, hindi pa kayo naghinala na
7 yung empleyadong sinusulat nila. Eh alam nyo naman, I'm sure nakakatanggap kayo ng balita na hindi lang hundreds, libo yung nagtatrabaho dyan, di ba? Meron kang karaoke yan eh.